Okay, so sa video ko to, ituturo ko naman sa inyo ang paggamit ng character variable. Okay, so ano yung character variable? Ito yung pwede kang mag-input ng letter. Okay, so simulan natin. Click natin to. Okay, so lagay tayo dito ng header file, no? Include iostream.h. Then include conayo.h. Okay, then lagyan natin void main. Then lagay tayo dito ng clear screen. Then mag-declare tayo ngayon dito ng character variable. Okay, so lagay natin char. Okay, then lagay natin yung variable name natin is let. Okay. Okay, then lagay natin dito cout, enter a letter. Then cin, let. Then lagay natin dito if, okay, let double equal, then open single quotes. Lagay natin halimbawa r, then closing single quotes. If r, then lagay natin cout, red. Okay. Else if let equals open single quotes, then g, then another closing single quotes. Then cout green. Ayan. Else if let equals, lagay natin C. Ayan. Cout, then lagay natin dito cyan. Then else if let B, then lagay natin cout blue. Else cout unknown color. Ayun. Then, syempre, lagyan natin dito getch. Then, close. Okay, so tingnan muna natin kung may kulang pa. Okay? So, mukhang okay na naman. So, tingnan muna natin dito, no? Run muna natin para malaman natin kung nag-run siya, successful, pero kung syempre, mag-i-error naman yun kung may mali. Ayun. So, unang-una, nabinilagay natin R. So, mag-input ako dito ng R. Ayan. Red. Subukan natin. G. Green. Okay, subukan natin small r. Unknown color. Kasi, ang nilagay lang natin dito ay puro capital letter lang. Okay? So, maglagay pa tayo dito ng ibang letter. Halimbawa,
Q, unknown color. Kasi wala naman tayong nilagay na Q. Yun, so ganun lang kadali. Okay, so hanggang dito lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo ulit sa sunod pang mga tutorial.